A Course in Miracles, Chapter 1, Section 5, Wholeness and Spirit. So, kuha ulit tayo ng ilang passages and then pag-usapan natin. While you believe you are in a body, however, you can choose between loveless and miraculous channels of expression. So, kung matatandaan mo dun sa last video, dinefine doon yung darkness as lack of light and yung sin naman as lack of love. So, yun yung tinutukoy dito na loveless, yung lack of love, kaya siya loveless. So, in other words, yung term nga na ginagamit natin o yung familiar tayo is yung sin. Pero yung sin, again, is just an error in thinking. Pwede siyang i-correct. So, sabi dito ng A Course in Miracles, yung body daw natin is a learning aid, and it is a teaching device. The body is a servant, pero kumbaga tayo yung pumipili kung paano natin gagamitin yung tool na to, tong body natin. Kung gagamitin ba natin siya as a loveless channel of expression, or a miraculous channel of expression. So kung loveless, ito yung ina-associate natin siya, yung body, sa sin. Number one dito is yung ina-identify natin yung sarili natin as the body, which is one of the biggest illusions, yung believing that we are this body. So, pag ganun daw, kasi itong body nga natin, it's a neutral device. So, on its own, wala talaga siyang value. Ngayon, kung hindi natin siya gagamitin for its proper use, na malalaman natin sa mga susunod pa nating discussion, kasi meron ditong particular section about the body. Kung hindi daw natin siya gagamitin to be an expression of miracle, to extend love, yung body, hindi natin nagagamit ng tama yung body as a tool, as a teaching device, as a learning aid, yung sinasabi ng A Course in Miracles. So later on, magkakaroon pa tayo ng mas detailed na discussion about the body, kasi marami tayong makukuhang insight dito, kasi syempre, di ba, yung body natin is involved in everything. Kasi ito yung natin ito yung vehicle natin habang nandito tayo sa physical plane, So involved siya sa lahat ng aspeto, sa health, sa relationship natin, kasi ito nga yung natin, yung ating form, while having this human experience. So sa mga susunod na videos, mas pag-uusapan pa natin in detail. Pero yun nga, inintroduce nga dito na nasa atin daw yung choice kung gagamitin natin yung body, yung device, yung tool, sa proper na use niya. God is not partial. All His children have His total love, and all His gifts are freely given to everyone alike. God is not partial, So, hindi namimili si God, Para kay God, walang special someone, Lahat ay equally love, Yung sabi nga dito na holy loving and holy love, Parang yung love ni God for us is mako-compare natin siya sa araw. 'Di ba, yung araw pag sumikat siya, sikat lang talaga siya. Parang hindi siya namimili kung sino yung sisikatan niya ng araw at kung sino yung hindi, Basta niraradiate niya lang,
no, yung rays niya, yung ilaw niya, yung liwanag niya, no? Hindi siya tumitingin kung sino yung masisikatan ng araw, no? Basta siya, ang nature niya is to spread the light, no? So yun lang yung ginagawa niya, hindi siya nagja-judge, no? Hindi niya ginajudge yung mga ligaw na damo, hindi niya ginajudge yung mga imperfect na structures, yung mga bato, yung mga tao, yung mga hayop, no? Yung araw talagang pag sumikat siya, ano lang, parang equal lang, no? Pero tayo, nasa atin yung choice kung magpapasikat ba tayo sa araw or magkikimkim tayo sa dilim, magtatago tayo sa dilim. 'Di ba? Parang nasa atin yung choice, no, kung ibablock natin yung sunlight or hindi. So ganun din yung sa love ni God for us, no? Parang all out si God, no? Pag nagmahal siya. Kasi yun yung nature ni God, eh. God is love. So naturally, ibibigay niya lang yung love na yon to all His creations. Now, ang tanong, nire-receive ba natin siya? No? Parang ayun nga, yung katulad ng sinabi natin kanina, yung body ba natin, nagiging tool siya, channel siya for expressing that love of God. Hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng ating relationship. Di ba? Parang, kumbaga, nagiging vehicle ba tayo for God's love? No? So, nasa atin yung choice na yon. Pero kung ano man yung maging choice natin, whether we deny God's love or we receive it, hindi siya mali. Again, hindi siya sin, error lang siya in thinking, which can be corrected, no? Anytime, pwede nating baguhin yung choice natin kung tingin natin na parang mali yung, parang hindi ito yung alam kong truth about myself, no? About my true nature, no? So, pwede nating baguhin yun anytime, pwede nating palitan yung choice natin, no? So, yun yung God's love for us. It's equal for everyone. So, siguro ikaw, pag masishare ko sa'yo kung halimbawa nafe-feel mo na parang, kasi ako personally napagdaanan ko yun, yung lalo na nung time na alam mo yun, yung mga challenging times talaga na parang feeling mo you're all alone, no? And then yung time na mafe-feel mo na parang nasan ba ang Diyos, no? Ano bang ginagawa ni God? Parang feeling natin talagang separate tayo sa Kanya, no? I-remind mo yung sarili mo na that God's love is always there, no? Yun nga, parang araw siya, no? Laging nagbibigay lang, no, ng liwanag, ng light. Now, alamin natin sa sarili natin kung ano ba yung possible na nagbablock, no? Baka meron something in us, a belief, no? Maybe ito common to, yung self-worth, no? Parang sinasabi I'm not worthy of love, parang ganyan, no? So yun yung isang belief na possible na kaya nabablock yung love ni God. Kaya feeling natin separate tayo from God, o yung belief na yun that we are separate from God, that is a block itself, no? So yun yung mga blocks na kailangan nating pag-isipan or tingnan, no? I-examine at kung tama ba yun or yun ba yung proper way of, yun ba yung correct perception, no? Kasi kung hindi, pwede natin siyang itama, 'di ba? So yung tinuturo nga 'di ba ng A Course in Miracles, no, yung function niya is not to teach love but to remove the blocks, no, to the awareness of love's presence, no? So yun yung tinutulungan, yun yung itinutulong sa atin ng A Course in Miracles, no, para malaman natin yung mga blocks na yon. Para pag nawala na yung mga blocks na yon,
marireceive na natin yung love ni God for us na kailanman ay hindi naman nawala, hindi naman naputol. Ayan, kaya sabi dito, if they believe they are deprived of anything, their perception becomes distorted. So, yun nga yung sinabi natin, no? If they believe na merong something kulang or hindi natin nafe-feel yung presence ni God, yung love niya for us, their perception, our perception becomes distorted. Distorted, no? So, itatama lang natin yung distortion. Nawala lang tayo sa alignment, nakalimutan natin. So, i-remember lang natin ulit. No? Iko-correct lang natin yung perception natin pag distorted siya, pag mali yung perception natin. So, yun yung kailangan natin gawin. Hindi natin kailangan i-earn yung love. Hindi natin kailangan mag-sacrifice for love. Kasi, nandun lang siya. All out. Laging siyang readily available for us. Ang kailangan nating tingnan, again, ay yung mga blocks, no? Yung perception natin. Tama ba yung perception natin? No? Miracle-minded ba tayo? Kasi kung hindi, hindi tayo aligned to receive God's love. Ultimately, every member of the family of God must return. Okay. So, yung tinutukoy dito na member of the family of God, tayong lahat yun, body of Christ. Kaya siya body of Christ kasi every member of the family. No, we are one family, yung body of Christ na yun. No, kaya siya remember. Kaya 'di ba? Remember every member of the body of Christ. So yun yung tinutukoy dito. God is not mocked, is not a warning, but a reassurance. So, ano siya dito? Quote. Kinote siya, no? God is not mocked, is not a warning, but a reassurance, no? Sinasabi dito is, God cannot be mocked, no? Hindi natin mamamak si God kahit na anong gawin natin kasi God is all-powerful. Ngayon, kung iisipin natin, kung naniniwala tayo na pwede nating mamak si God, then it means na hindi siya all-powerful, no? Pag na-mock natin si God, parang sinasabi natin na mas powerful pa tayo kay God kasi na-mock natin siya eh. 'Di ba? Kasi kung all-powerful si God, 'di ba? Walang makakapag-mock sa kanya kahit nga si Thanos, no? Kahit kumpleto yung Infinity Stones, hindi niya mamamak si God kasi all-powerful si God, 'di ba? Kung iisipin mo, no? It doesn't make sense na God is all-powerful and then His own creation can mock Him. No? Kasi nabibreak yung logic, yung rationality nun that God is all-powerful na pag merong nakapag-mock sa Kanya, ibig sabihin, mas powerful pa siya dun sa all-powerful. Omnipotent. Di ba? So, hindi si God yun. Baka meron tayong ibang iniisip na kaya nating i-mock si God, no? No, 'di ba? Parang one way na iniisip nating to mock God is yung pag nagkakasala tayo or yung anything na sa tingin natin is a way of mocking God, no? Pag-isipan natin 'yon kasi posible ba talagang ma-mock si God, no? If God is all powerful, no? So, i-examine natin yung belief natin ngayon, yung perception natin ngayon. Kung sa tingin mo, oo nga, kung ma-realize mo na, oo nga, no? Kasi, di ba, paano mo ma-mock yung all-powerful, no? Di hindi yun all-powerful kapag na-mock mo siya. Okay? So, maraming gantong, dito, no? Parang, napakasimple lang, no? Kasi truth is simple, pero kino-complicate kasi natin siya, tinitwist natin, no? Tinitwist natin yung truth. Pero pag titingnan mo siya ng masinsinan, parang nakakatawa siyang isipin, no? Yung mga illusion natin, yung mga false beliefs natin, no? Marami tayong ma-uncover dito. Yun yung isa, no? Nabanggit na natin. So we cannot mock God. Kahit na anong gawin natin, no? Kahit lahat ng
yung mga, ano yun, yung mga deadly sins, no? Lahat i-commit mo. Wala. Kasi, number one, sin is an illusion. And number two, it's not possible to mock God. Okay. Whatever is true is eternal and cannot change or be changed. Magandang statement yon. Whatever is true is eternal and cannot change or be changed. Ito yung lagi nating sinasabi na the truth is always true. No, it will always be true as it was in the beginning, now, and ever shall be. No, the truth will always be true. Hindi yun mababago. Yung mga dinidiscuss dito, yung mga pinag-uusapan natin about our true nature, that we are beings of love and light, that, yun, yung mga napag-uusapan natin, no, those truth, no, will always be true. Ngayon, nasa atin na yon kung i-acknowledge natin yung truth na yon or hindi. Pero whether or not we acknowledge it, we accept it, the truth remains true. Okay? Yun yung sinasabi dito na it cannot change or be changed. Spirit is therefore unalterable because it is already perfect, but the mind can elect what it chooses to serve. No? So, nabanggit na natin to last time that our reality is of the Spirit. No? So, we are already perfect. Si God, dahil perfect siya, yung creation niya is also perfect. Kasi extension. No? Again, ito yung isang rationality or logic, no, na pag-iisipin mo, pag sinasabi nating imperfect tayo, no, parang, di ba, kung titingnan mo siya maigi, hindi siya nagme-make sense kasi God is perfect and then yung creation niya imperfect, no? Nagkaroon agad ng separation, which is not true. So kung mag-stick tayo dun sa truth, if God is perfect, yung creation niya is also perfect. Now, dito sa ating human experience, of course, hindi natin nare-realize yung ating perfection kasi for many reasons, siguro yung mga false beliefs natin, nakikita natin, na-identify natin sarili natin with our bodies, our personalities. Of course, pag yun yung tiningnan natin, pag yun yung ginawa nating self-identity, may isip talaga natin na we are not perfect. Pero magkakabuhol-buhol na yung perception. Ito yung nagkakaroon na ng distorted na perception. No? Kasi wala na, nagsanga-sanga na yung error. No? So, later on, pag-uusapan natin yung mga error na yan kasi napakagaling rin ng construct, no? ng ego construct, no? Kung titingnan mo siya, magme-make sense rin naman yung error na yon. Pero kung itutugma mo siya or kung i-base mo siya sa truth, makikita mo kung gaano ka-insane yung ideas, no, of the ego. Later on natin yung pag-uusapan, no, pag nasa topic na tayo ng ego. So, yun yung sinasabi dito na a spirit is already perfect, but the mind can elect what it chooses to serve. No, again, nasa sa atin yung choice kung i-acknowledge natin yung truth na yon or we will play with the illusions, which is wala namang mali doon pero tayo rin yung magsasuffer. No? Kasi yung choice natin lagi yung may consequence. Doon natin nalalaman kung yung choice natin is aligned with the truth or not. No? Kasi ang parang pang-gauge natin dyan is yung peace, yung happiness, yung love na nafe-feel natin. No? If we are not in that state, meaning may something na hindi aligned sa truth. Kaya tayo not at peace. Di ba? So, pag-uusapan pa natin yan in more detail sa mga susunod na video. Pero, ayun nga, again, kasi meron tayong free will eh. So, the mind can elect what it chooses to serve. The only limit put
on its choice is that it cannot serve two masters. Sino yung two masters na yon? Fear and love. Or the truth and the lies. The reality, big R, or the illusion. No? So, either or lang, hindi pwedeng both. No? We cannot serve two masters. No? Hindi pwedeng, sige, susubukan ko, Fred, na yung tatry ko yung sinasabi mo, no? Kailangan, we really commit ourselves, no? Kung gusto natin talaga, if we're dedicated to healing talaga, no? Kailangan, we must be committed, no? Dun sa path na, which will direct us toward dun sa atonement, dun sa love, sa peace, no? Hindi pwedeng parang half-hearted. Kailangan wholehearted tayo in this journey, no? We cannot serve two masters, no? Kaya nga yung decision, no, it comes from yung decision, decide, no? Yung side doon, yung side CIDE, it means kill, no? Parang sa pesticide, no? Parang sa homicide, ang ibig sabihin noon ay kill. So pag sinabing decide, no? Pag meron kang two options, you decide kung alin dun yung pipiliin mo. Pag dineside mo yung isa, kinikil mo, or yung side doon, yung decide na meaning, kinikil mo yung isang option, no? Ito lang. Hindi pwedeng ito at konting ito, no? Or ito at konting ito. Hindi pwedeng ganun, no? So, it's either love or fear. Truth or lies. Reality or illusion. So, itong decision or yung two options na to, pag-usapan pa natin in detail sa mga susunod pa, lalo na nga yung sa pagpasok na natin sa topic ng ego, no? Kasi yung nature of our mind, no, ang tinuturo dito sa A Course in Miracles is that it is split, no? Nahati daw siya, no, yung mind daw natin, no, yung consciousness daw natin, parang split between fear and love nga, no? So, yan yung mga pag-uusapan pa natin sa mga susunod na topic. But for now, for this section, nasa chapter 1, it's more of an introduction, pero I hope na nagkaroon ka na ng idea and foundation na i-build pa natin more sa mga susunod pang discussion natin. So, thank you for joining me in this session, and I'll see you in the next one.